Bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Mapapakinggan din po kami sa aming online streaming platform na gv999.live. At ang oras natin ngayon, 7:03 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Dako na tayo sa ating headlines balita. Habagat magdadala ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Luzon. 1.91 billion pesos na pinsala sa agrikultural dahil sa habagat dahil sa mga bagyo. Senate panel aprobado ang mga panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan election. 10 diocese nananawagan sa pagkakansela ng mining agreement sa Sibuyan, Romblon. 3 operasyon ng Batangas PPO sunod-sunod. 4 arestado sa Lipa, Tanawan at Lemery. Batangas City pinarangalan ng DENR-EMB Calabarzon sa Waste Management Program. At para sa detalye ng balita, umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Habagat magdadala ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Luzon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, magandang umaga. Maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ng Martes dahil yan sa patuloy na epekto ng hanging habagat ayon yan sa Pag-asa. Papilang sa posibleng maapektuhan ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, gayon din ang Cavite, Batangas at Rizal. Nagbabala ang Pag-asa na maaaring magkaroon ng flash floods at landslides sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Samantala, patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang 2 tropical cyclone at isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinakamalakas sa mga ito ang Typhoon Saudel na dating tinawag na Obet. Nasa silangan, hilagang silangan ito ng extreme northern Luzon at may lakas na 150 km per hour na may pabugsong umaabot sa 185 km per hour. Humihina naman bilang tropical depression ang tropical storm at Sani na may maximum sustained winds na 55 km per hour at pagbugsong hanggang 70 km per hour. Samantala, ang tropical depression Gainari na dating bagyong Neneng ay tuluyan ng humina at naging low pressure area. Ayon sa Pag-asa, maliit ang posibilidad na muli itong lumakas bilang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Sa iba pang bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng isolated rain showers at thunderstorms. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling alerto sa mga abiso ng Pag-asa, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 1.91 billion pesos na pinsala sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. umabot na sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa pinalakas na hanging habagat at nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 61,000 na magsasaka ang naapektuhan habang lampas sa 54,000 na ektarya ang agricultural areas ang napinsala. Tinatayang nasa mahigit 7,000 metric tons ng agricultural commodities ang nawala sa produksyon. Pinakamalaki ang na pinsala ay sa palay na nasa 1.07 billion pesos habang mahigit 610 million pesos ang nawala sa high-value crops. May pinsala rin sa mais, cassava, livestock, fisheries, irrigation facilities,
farm structures at mga kagamitan. Para matulungan ang mga apektado, naghahanda ang Department of Agriculture ng halos 238 million pesos na halaga ng agricultural inputs kabilang ang binhi. Maaari silang makakuha ng hanggang 25,000 pesos sure loan. Magbibigay naman ang National Food Authority ng 3,631 bags ng milled rice sa mga apektadong LGU habang ginagamit ng Department of Agriculture ang Kadiwa trucks para sa transportasyon ng mga produkto at paghahatid ng tulong. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. Samantala, Senate panel aprobado ang panukalang ipagpaliban ang 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, naprobahan ng isang Senate panel ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE sa 2026 at gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Sa panukala ni Senator Francis Cheese Escudero, nais gawing 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ang termino ng mga opisyal upang maging mas maayos at hindi na paulit-ulit na baguhin ang election schedule. Samantala sa panukala naman ni Senator Amy Marcos, ililipat ang eleksyon mula Nobyembre a 2 ngayong taon patungong Oktubre 2027. Nanawagan naman si COMELEC Chairperson George Garcia na magkaroon na agad ng malinaw na desisyon sa usapin upang makapaghanda ang mga kandidato at election personnel. Ayon kay Garcia, mahalagang malinaw ang magiging desisyon bago ang Setyembre dahil nakatakda ang filing of candidacies mula September 28 hanggang October 2 o October 5. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, OVP Disbursing Officer ginisa sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balita, GV Balita muling Express. naging sentro ng matinding pagtatanong ang OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa 17th day ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng mga senator judge ang pananagutan ni Acosta sa pag-release ng confidential funds kay Colonel Raymond Lachica, lalo na sa paggamit at liquidation ng naturang pondo. Kwestiyon ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung ang pag-abot ng pondo kay Lachica ay maituturing na aktwal na disbursement. Habang sinita naman siya ni Senator Judge Erwin Tulfo dahil sa kahinahinalang pangalan gaya ng Piatos, Chippy, McDonald at Belat sa liquidation documents. Uminit pa ang pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulfo na kwestiyon na sa pagsunod ni Acosta sa mga utos kaugnay ng confidential funds at tinawag itong stupid in the name of blind loyalty. Samantala, binatikos ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang kawalan umano ng malinaw na sagot ng testigo. Habang sinuri naman ni Senator Judge Joel Villanueva ang naging sistema ni Acosta mula sa Davao City Mayor's Office hanggang sa OVP. Sa huli, inamin ni Acosta na batid niya maaari siyang managot at maharap sa kaso kung mapapatunayan may irregularidad sa paggamit ng pondo. Gayunman, sinabi niyang nananatili ang kanyang tiwala kay Vice President Sara Duterte. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mangyan alangan na hiniling na i-review ang 50 pesos na environmental fee sa Puerto Galera. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Hiniling ng Mangyan Alangan Community sa lokal na pamahalaan ng Puerto Galera na reviewin ang 50 pesos Environmental Users Fee o EUF, partikular para sa mga lehitimong residente ng Mindoro at mga indigenous peoples na bumibisita sa ibang bahagi ng lalawigan. Ayon sa grupo, sinusuportahan nila ang mga hakbang para mapangalagaan ang kalikasan at likas na yaman ng Puerto Galera. Ngunit hindi umano dapat ituring na turista ang mga katutubong Mindoreño na bumabiyahe sa loob
ng sarili nilang isla. Binigyang diin ng mangyan alangan na hindi lamang ang 50 pesos ang usapin, kundi ang pagkilala sa kanilang karapatan, pakikilahok at pagiging bahagi ng mga desisyong may epekto sa kanilang komunidad. Nilinaw din ng grupo na hindi sila humihingi ng espesyal na pribilehiyo o tutol sa environmental protection. Sa halip, nanawagan sila ng dialogo sa pagitan ng lokal na pamahalaan, mangyan organizations at iba pang stakeholders. Iminungkahi nila ang exemption o special na classification para sa bona fide Mindoro residents at indigenous cultural communities o indigenous peoples na pumupunta sa Puerto Galera para sa cultural, educational, community o official purposes. Ayon pa sa grupo, kung layunin ng environmental fee na protektahan ang kalikasan, nais nilang maging kabahagi sa pangangalaga nito at hindi lamang ituring na pinagkukunan ng bayad. Ang usapin ay lumutang habang nagpapatuloy ang diskusyon ng mga residente at stakeholders tungkol sa pagpapatupad ng environmental fees sa mga bumibisita sa Puerto Galera, isa sa mga pangunahing tourist destinations ng Oriental Mindoro. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 10 diocese na nanawagan sa pagkakansela ng mining agreement sa Sibuyan, Romblon. Para sa iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Nanawagan ng 10 Catholic diocese na kumakatawan sa tinatayang 9.63 million na Katoliko sa pagkansela ng mining agreement ng Altai Philippines Mining Corp o APMC sa Sibuyan Island, Romblon. Sa isang joint pastoral statement, hinihiling ng mga obispo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Environment Secretary Juan Miguel Cuna na magsagawa ng agarang malawak at independent na pagsusuri sa pagsunod ng kumpanya sa mga batas, pangkalikasan at pagmimina. Kung mapapatunayang may paglabag, hinihiling ng mga obispo na simulan ang proseso para kanselahin ang Mineral Production Sharing Agreement o MPSA number 304-2009 IVB, halinsunod sa due process. Ayon sa Simbahang Katolika, mahalagang maprotektahan ang mga bundok, kagubatan, watershed, ilog, biodiversity at karagatan sa paligid ng Sibuyan na itinuturing nilang mahalagang ecological area. Nagbabala rin sila na maaaring maapektuhan ng large-scale mining ang likas na tirahan at mga species na natatagpuan lamang sa lugar. Binigyan diin ng obispo na dapat mariing mapasama sa mga desisyon ang mga residente kabilang ang indigenous peoples at igalang ang kanilang mga karapatan at kinakailangang consent kung naaangkop sa batas. Sinabi rin ng simbahan na hindi dapat mapilitan ang mga residente na mamili sa pagitan ng trabaho at pangangalaga sa kalikasan. Sa halip, isinusulong nila ang sustainable agriculture at fisheries, community-based ecotourism, renewable energy, ecosystem reforestation at iba pang responsableng kabuhayan. Sa kanilang panawagan, iginiit ng mga obispo na hindi dapat gawing sacrifice zone ang Sibuyan at nananawagan silang protektahan ang isla at ang karagatan na nagkapaligid dito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At di kilalang lalaki natagpo ang patay malapit sa ilog sa Gumaca, Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Natagpo ang patay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki malapit sa Pipisik River sa Barangay Peña Francia, Gumaca, Quezon itong Lunes ng umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard, Southern Tagalog, nakatanggap ng ulat ang kanilang substation sa Gumaca tungkol sa bangkay na nakita sa paligid ng Peña Francia Tanyada Bridge. Tinatayang nasa 40 anyos ang lalaki na may taas na humigit kumulang 5 feet 4 inches. Nakasuot siya ng puting shorts na may itim at pulang guhit at walang damit pang itaas. Batay sa paunang pagsusuri, wala umanong nakitang malinaw na sugat o external injuries sa katawan. Dinala ang mga labi sa isang funeral service facility para sa pansamantalang pag-iingat. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga kinauukulang otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at maayos na ma-turn over ang kanyang mga labi sa kanyang pamilya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At higit 10 tauhan sa Cavite City nasira dahil 10 tahungan sa Cavite City nasira dahil sa dredging vessel. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Nananawagan ang Fisher Folk Group na pamalakaya sa mga otoridad na tukuyin ang panagutin ang may-ari ng isang dredging vessel na nakasira sa mahigit 10 tahungan o mussel farming structure sa Cavite City. Ayon sa pamalakaya, dapat sagutin ng may-ari ng barko ang pinsala at mabigyan ng kompensasyon ang mga mangingisdang umaasa sa tahungan bilang pangunahing kabuhayan. Iginiit ng grupo na posibleng hindi naging maayos ang pagkakaangkla ng barko habang malakas ang alon dahil sa hanging habagat. Dahilan para sumadsad at bumangga ito sa mga tahungan. Ayon kay Pamalakaya Cavite President Richard Catenza, malaking epekto sa kita ng mga mangingisda ang pagkasira ng kanilang mussel farms. Nananawagan din ang grupo sa lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa mga apektadong mangingisda at tahungan operators upang matukoy ang lawak ng pinsala. Patuloy naman binabantayan ng mga fisherfolk ang dredging activities sa Cavite dahil umano'y sa apekto ng kanilang pangingisda at kabuhayan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, Pamitinan Protected Landscape sa Rizal mananatiling sarado dahil sa safety assessment. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mananatili nga pong pansamantalang sarado sa mga bisita ang Pamitinan Protected Landscape o PPL sa Montalban, Rizal habang isinasagawa ang clean-up, road repairs, campsite maintenance at safety assessment sa lugar. Ayon sa DENR Calabarzon, nadiskubre ang mga bitak sa summit ng lugar na itinuturing ding prone sa rock slide. Patuloy ang pagsusuri ng Protected Area Management Office upang matiyak ang kaligtasan ng mga turista, tour guides at personnel bago payagang muling buksan ang protected area. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na huwag munang pumasok o magsagawa ng anumang tourism activity sa lugar hanggang sa magkaroon ng opisyal na abiso na ligtas na itong puntahan. Sakop ng 608-hectare protected landscape ang Montalban, George, Wawa Dam, Upper Marikina River, Mount Pamitinan, Mount Binakayan at Pamitinan Cave. Kabilang ang lugar sa mga dinarayo ng rock climbers at outdoor enthusiasts dahil sa mga limestone formation at tanawin nito. Ang Pamitinan Cave ay mayroon ding historical significance dahil iniuugnay ito sa Katipunan at kay Andres Bonifacio. Ipapaalam naman ng DENR sa publiko kapag nakumpleto na ang assessment at tuluyang idineklarang ligtas ang lugar para muling buksan sa mga bisita. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pawn shop sa Rosario, hinold up suspect arestado sa follow-up operation. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Isang pawn shop sa Barangay Tejeros, Rosario ang hinold up ng isang armadong suspect na sakay ng motorsiklo kung saan tinangay nito ang nakadisplay na alahas at baril ng security guard. Batay sa ulat, dakong alas 8:10 ng umaga nang pasukin ng suspect na kinikilalang si alias Shama ang isang pawn shop. Armado umano ito ng malaking baril at patalim. Tinutukan at pinadapa ang suspect at ang security guard bago kinuha ang kanyang issued firearm. Gamit ang nasabing baril, binasag nito ang salamin ng estante. Kinuha ang mga alahas at agad na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa isinagawang follow-up operation ng Rosario Police, natunton at naaresto ang suspect sa Barangay Tejeros Convention. Na-recover sa kanya ang 9mm pistol na may lamang bala, kitchen knife, motorsiklo at mga damit na hinihinalang ginamit sa krimen, asul na jacket at isang cellphone. Gayunman, walang nabawing alahas mula sa suspect. Patuloy ang investigasyon ng pulis sa insidente at sa kabuuang halaga ng mga natangay na alahas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 7 lalaki arestado sa umano'y iligal na derby ng gagamba sa Ibaan.
Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, 7 lalaki ang arestado matapos salakayin ng mga otoridad ang isang umano'y illegal na derby ng gagamba sa barangay Pangaw, Ibaan, Batangas nitong linggo, Agosto 23. Isinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Ibaan Municipal Police Station at Batangas Provincial Intelligence Unit bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na pagsusugal. Ayon sa pulisya, aktong tumataya umano ang mga sospek sa laban ng mga gagamba. Nang isagawa ang operasyon, nakumpiska ang isang portable spider fighting arena, 11 piraso ng kawayan o paleta, 7 kahon na may tig 25 buhay na gagamba at perang hinihinalang ginagamit bilang taya. Na-recover din ang isang timbangan, notebook at score sheet na sinasabing ginagamit sa naturang aktibidad. Naharap ngayon ang 7 sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o Batas Laban sa Iligal na Pagsusugal. Patuloy din ang investigasyon at kaukulang proseso laban sa mga naarestong sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. 3 operasyon ng Batangas PPO, sunod-sunod, 4 arestado sa Lipa, Tanawan at Lemery. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. 4 na suspect ang magkakasunod na naaresto ng Batangas Police na magkakahiwalay na operasyon sa Lipa City, Tanawan City at Lemery. Sa Lipa City, isang 47 years old na lalaki ang arestado sa hot pursuit operation dahil sa pagnanakaw at illegal possession of firearm. Ayon sa pulisya, ninakaw umano ng suspect ang wallet na may 5,000 pesos, cash, mga ID at ATM at credit cards. Pati isang iPad na nagkakahalagang humigit kumulang 30,000 pesos mula sa sasakyan ng biktima sa barangay Banay-Banay. Na-recover ang ninakaw na iPad habang nakumpiska rin ang isang 38 revolver na walang serial number at may 3 bala. Sa Tanawan City naman, 2 lalaki ang naaresto, kaugnay ng carnapping at nabawi ang nawawalang motorsiklo. Nawawala umano ang motorsiklo matapos makatulog ang may-ari sa Soledad Park. Natuntun ito sa isang subdivision at matapos ang follow-up operation ng pulisya, naaresto ang 2 suspect. Isang kaso sa ilalim ng New Anti-Carnapping Act of 2016 ang isinampa laban sa kanya. Samantala sa Lemery, isang 34 years old na construction worker ang naaresto sa gun buy bust operation sa barangay Bagong Sikat. Nakuha ang isang 38 revolver na walang serial number, may 3 bala at kasama ang marked money at budol money. Naarestong suspect sa 3 magkakahiwalay na operasyon ay isinasailalim na sa kaukulang proseso at inihahanda ang mga kaso laban sa kanila. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa krimen at illegal firearms, katuwang ang publiko na mapanatili ang seguridad ng lalawigan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating Good Vibes Balita, Batangas City pinarangalan ng DENR EMB Calabarzon sa Waste Management Program. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, kinilala nga ng DENR, Environmental Management Bureau o EMB Calabarzon ang pamahalaang lungsod ng Batangas dahil sa programa nito para sa wastong pamamahala ng basura, recycling at pagbabawas ng plastic pollution. Iginawad sa lungsod ang plaque of recognition sa ginanap na Environmental Summit noong Agosto 20, partikular sa pakikipagtulungan nito sa mga waste diverter at recycler. Kabilang sa kinilala ang Trash to Bigas program kung saan maaaring ipalit ng mga residente ang kanilang recyclable waste sa bigas. Ayon sa lungsod, nakatutulong ang programa hindi lamang sa mga pamilyang tumatanggap ng bigas, kundi maging sa pagbawas ng basurang napupunta sa mga kalsada, kanal at daluyan ng tubig. Inisyatiba ito ni Mayor Marvy Marino at ipinatutupad ng Office of the City Environment and Natural Resources o CENRO kasama ang mga waste diverter at recyclers. Mula nang ilunsad ang programa noong July 2025, mahigit 2,000 residente na mula sa 67 barangay ang nakinabang. Umabot naman sa mahigit 75,000 kilos ng bigas ang naipamahagi kapalit ng tinatayang 90,000 recyclable waste. Ipinapakita umano ng programa ang pagsabay ng environmental protection at direktang suporta sa komunidad sa pamamagitan ng pagre-recycle at plastic circularity.
para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:27 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita.